So ngayon, we will tackle more about rediscovering the joy in your marriage. So, sa Tagalog, rediscovering. Every time na meron kayong word na merong nakalagay na R-E, ibig sabihin again. Paulit-ulit, babalikan, ganun. Parang rewind, uulitin again. So, discover means parang na-discover mo na natuklasan mo ulit. So, kailangan mo palang tuklasin muli yung kaligayahan ng inyong pagsasamang mag-asawa. So, naalala nyo pa ba, ang una kong tanong dun sa mga mag-asawa, same kilig pa rin ba na meron kayo ngayon? Is the same kilig nung una kayong kinasal? Yes or no? Wow, praise God. As in talagang hindi nawala. Kilig na kilig ka pa rin pag nakita mo, sister. Wow, praise God. Hallelujah sa'yo. Sa iba pa, pareho lang ba? Same kilig? Yun talaga pag nakita niya. Iba talaga si brother. Pag nakita, in love pa rin ako. Pag kinikilig pa rin ako. Puging-pugi pa rin ako sa kanya. Di ba ganun yun? Pinakasal mo kasi meron kang nakita sa kanya na nag-spark ng kilig, ng love, at dinesisyonan mo na pakasalan. But, in all honesty, sa journey ng pag-aasawa, hindi palaging Pasko. Di ba? Hindi palaging kilig. Kasi ang daming pinagdadaanan ng mag-asawa. Sa dami na pinagdadaanan, minsan yung kilig napapalitan ng inis. Lalo na kapag may mga bagay na ginagawa yung asawa natin na nakakainis talaga. Ito na pala yun. Okay. So, sabi dito, Proverbs 5:18. So be happy with your wife and find your joy with the woman you married. So parang, baka yung iba dito na paulit-ulit, bakit lagi natin pinag-uusapan about family? Bakit natin pinag-uusapan ng pag-aasawa? Alam niyo po, sa dami ng influences outside, kung hindi po malalim ang inyong foundation about the Word of God, may tendency na pwede kayong masway kung ano ang sinasabi ng sa labas. Okay? Ang dami nilang i-offer as if i-distort niya, the truth is really the truth. But is it really the truth? Sabi sa Bible, the truth is the Word of God. And who is the Word of God? Jesus. So, lagi kayong, kung gusto nyong malaman ng katotohanan, go back to the Word which is Jesus. So, kung hindi kayo sigurado kung totoo ba yun ba ang katotohanan, go back to the Word of God. And that is Jesus. So, kaya natin pinag-uusapan para lumalim ang ating revelation, lumalim ang ating pundasyon sa kung ano ang sinasabi ng Bible sa pag-aasawa at sa pag-handle ng pamilya. Dahil kapag strong ang family, then we will build a strong community. If we will have a strong community, we will build a strong body of Christ. Until such time na si Jesus Christ ay dumating na in His second coming at sasabihin niya sa atin, good and faithful servants. Especially the tatays, ang mga ama. Dahil kayo po ang leader ng inyong pamilya. Di ba? Lagi nating sinasabi. So, hindi mabubuo ang pamilya kung wala ang tatay at nanay. So, para magkaroon ng strong family, kailangan strong ang foundation ng pagsasama at relationship ng mag-asawa. That's why, sabi dito sa Proverbs 5:18, be happy with your wife and find joy with the woman you married. Are you still happy dun sa pinakasalan ninyo? O nagsisisi na kayo along the way? Sana, sinagot ko na lang yung una kong naging crush nung high school. Bakit ito pa kasi yung pinili ko? May ganun na ba kayong pagsisisi, realization? Kung alam ko lang na magiging ganyan na mukha mo pagtanda, sana ang pinili ko yung iba. Meron bang ganun? Kung alam ka lang na batugan ka, sana hindi na ikaw ang pinili ko. Kung alam ko lang po, di ba? Kung, maraming ganun eh. But the Bible says, whatever it is, kung sino yung asawa nyo ngayon, panindigan nyo yan. Pinili nyo eh. Wala na kayong karapatan na iwalay. Those couple na pinag-isa ng Panginoon, let nothing separate them. Diba? Yun ang sabi. So, anong difference ng happiness? Happy kasi merong word dito, be happy with your wife, and at the same time, find joy with the woman you married. You need to exercise extra effort to find joy in the joy of your spouse.
hindi kayo hahanap ng kaligayaan sa ibang asawa o sa ibang lalaki o babae. Hahanapin nyo ang kaligayahan ng inyong pag-aasawa sa asawa ninyo mismo. Kahit na po ano pong itsura niya. Amen? Amen. So, yan ang sinasabi. It is a commandment. This is not an advice. Proverbs is a commandment to you, to give to you na kapag hindi mo to ginawa, may tendency na pwede makapenetrate ang kalaban sa inyong marriage, enemy, and that will create a crack in your marriage. At ayaw natin yun. Amen? Okay. So, what is the role does the joy play in your marriage? Number 1, joy is the glue that holds your marriage together. Kayong iba nirereklamo, naghanap ako ng iba kasi hindi na ako masaya sa kanya. Yun na madalas, di ba? Bakit? Hindi niya na nabibigay yung kasiyahan na hinahanap ko. That's why, nang babae siya o nang lalaki siya. Di ba? Naghanap siya ng iba kasi wala na dun yung spark. Wala na dun yung joy. Hindi na ako maligaya sa kanya. Bakit? Kapag nawala ang joy, if the joy in marriage starts to fade, unti-unti yan nawawala, then the connection will start to break. Tandaan niyo yun. Unti-unti, lumalayo yung loob ninyo. Ang tendency, imbis na you find joy and happiness in that person, ang nakikita mo ngayon is lahat ng negativity about that person. Kasi nawala na yung spark, nawala na yung kilig, nawala na yung joy. Diba? Ang so nakikita mo yun, reality na ito na siya. It will create cracks in your relationship. At kapag nag-create ng cracks, ang tendency, kapag may ibang third party na pumasok at na-fulfill yung need na yon, na joy na hinahanap mo, siya na talaga. Kasi siya ang nag-fulfill. You complete me. And that is wrong. Any third party na papasok sa inyong relationship is hindi dapat ine-entertain. Any form. Any form. Not just sexually, but more on intimacy in terms of connections nyo sa kanya. In the way she speaks, in the way she acts, sa pagtitext, sa everything. Kasi kapag nag-invest ka ng emotions, kahit wala pa kayong physically na attachment, ang tendency, mafo-fall ka sa kanya. And the devil is very good on that. Very subtle. Kapag consistent na binibigay sa'yo yung attention na hinahanap mo na hindi binibigay sa'yo ng asawa, ang tendency, mafo-fall ka dun sa trap na yun. Kaya hindi mo malaman, mahal ko na siya. Gets niyo ba? Oh. So, bago pa pumunta doon, ibigay nyo na, mga asawa. I-all out. Wala na dapat patumpik-tumpik, ibigay nyo na kanino sa asawa nyo lamang at wala nang iba. So this is a very crucial in joy. So i-test nyo, i-analyze nyo ngayon. Examine your relationship. Nandun pa ba yung joy in your marriage? Kasi kung wala na, you have to find it, rediscover it, so that it will create, ma-restore siya. Okay. So, sabi ko kanina, rediscover, sabi ng Oxford Dictionary, bakit kailangan? Kasi is again. Discover is something you've forgotten or ignored. Some way along the way, nung kayo'y nagsasama, parang nawala nga, di ba? Biglang, kasi pwedeng familiarity complex, tama? Sobra kayong familiar sa isa't isa, ang tendency, hindi mo na alam na yung sinasabi mo sa kanya, nakakasakit pala. So sobrang familiar mo sa kanya, hindi mo alam na hindi na pala yun ang gusto niya. So sobrang familiar, akala mo, tanggap ka lang ng tanggap, pero hindi na pala. Napuno na rin ako, sister, hindi ko na kaya eh. Mali. Diba? You have to discover it again. Something that you have, in some way, you forgotten, at alamin niyo yun kung ano yun. Ano yung need na nag-create na nawala yung joy sa inyong pagsasama, kaya siya na-ignore. Okay? Mamaya, matalaman natin yan. So, ano ang definition ng joy? Joy is the state of happiness which is not based on your circumstances. It's your inner being. Whatever your circumstances is, you remain stable, contented, satisfied, and peaceful. Kaya nga, ang nagbibigay lang nun, galing inner. Only God can feel that joy in your heart. And joy is one of the fruit of the Spirit. So, anong difference na sa happenings? Happenings in the root word, happiness, happy. Happy ka lang kapag may happenings. Kapag nawala na yung, short term, pag nawala na yung happenings, hindi ka na ngayon happy. So, merong external factor kung bakit ka nagiging happy. That's why it creates happiness in that happening situation. Gets nyo ba? So, ang joy is inner, inside of you, that builds and creates that comes only through Jesus Christ.
Walang ibang magbibigay sa iyo nun. Hindi pwedeng ibigay yun ng asawa mo dahil hindi niya kayang punuan. The only person or the only thing na kaya magpuno, fulfill us, is God. Because He is the source. Hindi mo pwedeng sabihin na, she completes me. No. Kasi mauubos din siya. Mauupos din siya. At hindi mo kayang ibigay, you cannot give what you do not have. Tandaan niyo yun. Kung wala ka talagang maibibigay. Anong maibibigay mo? Wala nga. Sorry nagigets nyo ba? Pag di nagigets, taas kamay. Tapos tanong lang. Pwede yun. Deuteronomy 26:11. Sabi niya, rejoice in all good things the Lord your God has given you. Dumating ulit, rejoice. Rejoice. Ibig sabihin, again. Joy, parang binalik na joy. Kailangan maging masaya pa rin. Palagi. And joy is a condition of the heart. And joy is a decision. Ang sabi ni God, itong word na to, is a commandment. Okay? Kinukuman tayo ni God na because we are still here, while we are still living here on earth, may tendency na makaka-experience tayo ng agony, pain, trials, di ba? Maraming mga betrayal, anything negativity. But, ang sabi ni God, again, I say to you, rejoice. Especially, rejoice in all good things the Lord your God has given you. Lahat ng meron ka, galing yan sa Panginoon, including ang inyong asawa, kahit hindi nyo gusto. Pinakasalan nyo, ginusto nyo, panindigan nyo. Yan na yun wala na kayong magagawa. Hindi nyo na pwedeng ibalik. But, ang kailangan nyo lang is to restore the relationship para, yes, brother, hindi ka ba nag-agree? Sabihin mo lang. Pag hindi na, wala tuloy ako. Pag hindi nabigay, yun. Rejoice in all good things. So kasama yung asawa nyo dun sa good thing. Ang pamilya is part of that good thing. Diba? Answered prayer is part of that good thing. Kung bibilangin nyo lang lahat ng good thing na binigay ni God, hindi nyo sukat akalain lahat, ang dami pala. So ang gusto ni God, dahil madami, rejoice always. Amen? Okay. Did you know? Trivia. So, hindi ko alam, sa panahon ngayon, sa balita, 3 yung madalas na nakikita. Based sa social media, 3 yung news na talagang popular. 4 pala, no? Number 1, yung kung paano tayo binubombard ng China. Di ba? Number 2, yung mga lumaki sa farm. Kilala nyo na ba yun? May birth certificate na ba kayo? Pamilyar, alam na alaw. Tandaan na, kung wala pang birth certificate, magpa-register na. Especially kung kayo ay may farm. Alam na alaw. Number 3, kahapon lang, sinelebrate Pride Month, di ba? Kaya ang traffic sa City Hall. And then number 4, ang nasa news ngayon ay ito. Divorce bill in the Philippines approved by Congress. Nabalitaan nyo ba? Now with Senate. So, ang daming balitaktakan ngayon. Merong iba, i-approve na yan. I-approve na yung divorce. Kasi para dun sa amin na abused. Kung kayo, mas maganda yung pagsasama nyo, huwag nyo na kaming idamay. Dahil kailangan namin ng divorce. Ganun daw. Kasi annulment, it's so pricey, expensive kasi siya malaki yung kailangan mo. Kapag nag-divorce kasi, wala. Maghahati lang kayo ng ari-arian. Kung may ari-arian. Kung wala, ano paghahatian yung utang? So, divorce bill in the Philippines approved by Congress and now with the Senate. So, it's up to Senate kung i-approve niyan o hindi. But when we or another, approved na yan ng Kongreso. One step, and then magiging ganito na. So, trivia ulit, in the whole world, lahat may divorce law. Except for 2 countries, Philippines and Vatican City sa Rome. The Philippines and Vatican are the only 2 countries in the world that prohibits divorce. Matira-matibay, papayag ba tayo? Ay, makano, talaga naman, di ba? Pag-pray natin. So, kapag in-approve yan, tendency, and the winner is Vatican City. Talo. Siya na ang sole country lang na walang divorce. So, ano pa yung isa pang trivia? Did you know that studies show that arranged marriages have a higher initial success rate ng marriages? Sino po ba dito ang kinasal through arranged marriages? Walang masama doon? Meron? Meron po? Sa Pilipino yata ang yung shotgun. Shotgun marriage, yung tinakot. Yung meron pa bang ganon? Alam ko sa mga pelikula lang. Arranged marriage, yung parang in-arrange.
Okay, mamaya explain natin kung bakit, anong difference nung love marriage at saka yung arranged marriage. And then, according din sa statistics, in the United States, sa US, the divorce rate hovers around 40 to 50%. Diba? Kalahati kagad for love marriages. While the divorce rate for arranged marriages are only 4%. Sa India, which is, ang kanilang culture is mainly arranged marriages, some estimate that 90% of marriages are arranged and the divorce rate is only 1%. So anong ibig sabihin? Anong analysis dito? Anong difference ng dalawa? Ang arranged marriages, katulad dun sa India, is ganito siya. Kapag nandun ka na sa tamang edad, tapos wala ka pang asawa, meron dong isang trabaho niya talaga, ang role niya sa buhay, which is, yun ang pinagkakakitaan niya, is, matchmaker, correct, matchmaker. So, ako yung babae, sasabihin ko, ano yung tipo kong lalaki. Ang tipo kong lalaki, gusto ko, maginoo, hindi medyo bastos, ganyan, hahanap siya nun. Maginoo, gusto ko nakatapos, maganda yung ngipin, maputi, walang buhok, hindi kulot, parang ganyan, mayaman, nakatira sa farm, mga ganyan. Lahat sasabihin nyo, lilista niya. At tapos maghahanap siya ngayon nung lalaki na imamatch niya sa inyo. Ganun din, sasabihin niya, hanapin, ito yung babae naman na imamatch ko sa'yo. Maganda, maputi, ganito, bla bla, nasa angkan ng mga Salvador, charot, ganyan. Matalino, di ba? Ganyan. Kagusto-gusto, kapita-pitagan, nasa kanya lang lahat. Oh. So, kapag gano'n, ang mangyayari, magkikita silang dalawa. Pag nakakapanood kayo ng Indian movies, malalaman nyo. So, magkikita silang dalawa, and then, mag-uusap lang sila. Oh, hi, hello, para to check kung at some point, merong chemistry. So, you want this, blah, blah, blah. Ewan ko kung paano sila nag-usap. And then, magdi-decide silang dalawa na, okay, tayo na. Arrange marriage, pwede na tayo ikasal. Ganon na. Hindi pa sila in love. So, nung sila ikinasal, ang marriage kasi sa India is nagtatagal a maximum of 7 days. Grabe. At ang nagbabayad ng kasal nila ay ang babae. Kaya kailangan ng babae mayaman. Bakit daw? So, tinatanong ko ngayon dun sa kaibigan kong Indian. Bakit ikaw ay nagbabayad ng kasal mo? Kasi daw, siyempre kailangan sa kanila mag-arbo, no? Bibigyan pa nila ng dowry yung pamilya ng lalaki. Di ko alam kung gaano kalaki. Pero lahat ng gastos dun sa wedding, sagot ng babae. Kasi daw, after the wedding, lahat ng gastos ng kanilang pagsasama ay ang lalaki. Oo, ayos daw. Unfair ba? Unfair ba, mga lalaki? Ganun sa India. Buti na lang, hindi tayo taga-India, no? Pinoy tayo. Oo, praise God. So, tapos, pag sila'y kinasal, tsaka lang nila malalaman tsaka lang nila makikilala. Doon lang nag-start yung ligawan, nakikita yung kung ano yung gusto. And then, they learn to be in love. Ay, ang pogi pala niya. Akala ko peklat, balat pala yun. Diba? Parang ganun, iba pala siya pag tumawa. Iba, hindi pala nakikita yung tonsil, hindi nga lang ngipin pala yun. Bungal, kala ko na. Diba, iba? Ang bango niya pala, amoy cumin. Ganon, amoy cherry fir. So, ngayon, pag nalalaman mo, doon nangyayari, and then they commit themselves because they value the commitment and the family. That's why they remain in the commitment of marriage until the end. Okay, ano naman ang love marriage? Love marriage naman is, Pinoy, ito yung typical na Pinoy, niligawan, makita ko, ang pogi iba talaga. Tinext, hi mate, kinilig, nag-smiley, nag-heart, diba? Tapos sabi niya, pwede ka ba mamaya? Pwede. Hindi na pinag-isipan, pwede ka agad saan? Sa kanto, punta ako. Nagkita, nagkailaban, tayo na, yes, hindi ko napapahirapan ba kasi mahal ko siya. Gansi na love at first sight, binigay lahat. Walang tinira sa sarili. Hanggang sa sila ikinasal. And then suddenly, dahil hindi pa nila kilala isa't isa, doon na nakita yung hindi ka nais-nais from the falling in love na fall out of love. That's why, malaki yung probability ng mga love marriages na nagdi-divorce. Dahil yung akala nila na sila ay Prince Charming, it's a frog pala. Oo. Palaka pala siyang tunay. So, ganun ang nangyayari even sa US. Hindi nila na-value ang commitment ng pag-aasawa. That's why, kasi may divorce naman. Which is a wrong thinking. Kaya may divorce o hindi, ang nakasalalay ang success ng inyong pagsasama sa inyong mag-asawa mismo. Amen? Amen.
So, ang sinasabi dito ni Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Kung ang bawat decision magbabase sa feelings mo lang, your foundation is very weak. Tandaan nyo yan. Bakit? Kasi ang feelings ay hindi stable. Pwede ngayon masaya ka, pero mamaya hindi na. Ngayon mahal mo siya, pero mamaya hindi na. Ngayon kinikilig ka, pero after 2 years, hindi na pala. Yung kanta na love will keep us alive, sinong naniniwala doon? Love alone can keep us alive. Is it true or false? Hindi ko alam. Hindi ba kayo na-in-love? Ayan tayo eh. False. Dahil love alone can keep you alive? No. Pag wala ka nang makain, ang tendency mo, kakainin mo na yung asawa. Diba? Magkakaroon na kayo ng away. Nawawala yung love. So, kung ang basis ng iyong decision is just the feeling, then, sabi nga, the heart is deceitful, and therefore, ang tendency mo dyan, magkakaroon ka ng downfall. That's why, love should be a decision. Sabi nung iba, kaya nga daw ang utak ay nilagay na mas mataas kesa sa puso. Totoo ba yon? Narinig ko lang yun sa TV. Kaya po ang utak nilagay na mas mataas kesa sa puso para siya ang mas manaig kesa sa puso. Kasi ang isip ang nakakapag-analyze kung ano ang tama at mali. Ang puso ang nagsasabi lang niya na masarap. Gets? So kung minsan, ngayon, anong susundin nyo? Yung masarap o yung tama o mali? It's up to you. Depende kung gaano kalalim ang inyong foundation and root in the Word of God. Okay? That's why, regardless kung mapasa yung divorce bill dito sa Pilipinas o sa Vatican, regardless if there is a divorce law or not, the success of your marriage depends on you alone. Wala kayong isisisi kung naghiwalay kayo dahil kayo po ang kasama dun sa marriage. Hindi nyo pwedeng isisi sa iba. Kasi natukso lang ako inakit niya kasi ako. Bakit ka nagpaakit? Diba? Kasi ganito, ganyan. Kasi, wag mong isisi dun sa third party. Ikaw kasi you control yourself. Amen? Amen. So, ano daw ba yung 3 A's that ruins your... Ito yung mga secret. Kung gusto nyong masira ang pagsasama nyo, gawin nyo to. Pero kung ayaw nyong masira inyong pagsasama, iwasan nyo to sa inyong marriage. Number 1, addiction. Sino po dito addict? Magsabi na. Game na. Hindi pa po namin kayo papatokhang. Walang addict, sabi ko. Oo nga naman, diba? Meron bang addict na umamin na siya ay addict? Wala! Kahit, addict na addict ako, hindi ko aaminin na addict ako. Kasi masama yun nakakahiya. Diba? Sabi ng iba. Addiction, in some form, ay nakakaruwin niya ng marriage. Sabi niya, ano po yung klase ng addiction? Hindi lang drugs ito. Kasi pag sinabi natin addict, drug addict. No. Addiction in terms of pagsusugal. Diba? Kaya nagugumon sa sobrang utang dahil grabe ang sugarol ng lalaki o kung sino man babae. Lalo na ngayon, yung isabong, okay, casino. Ano pa ba yung mga klase ng sugar? Wedding. May wedding pa ba? Hayalay. Hayalay pa. Basketball, ending. May ganun pa ba? Meron pa rin. Grabe digital na. Bakit alam mo, sister? May tumataya ba? Diba? Addiction. Diba? Gambling. Ano pa? Alcohol. Ginawa ng vitamins, cherry-fer ang alcohol, umaga, tanghali, gabi. Hindi na uminom ng tubig, alcohol niya, gin. That's a form of addiction. Ano pa? Hindi lang, sigarilyo. Ang baho na ng hininga, amoy imburnal. Bakit? Kakasigarilyo Yung ngipin niya, bukbok na. Puro itim, tartar. Sabi ng tatay ko. Ano pa? Ngayon, ang panahon ngayon is mobile games and video games. Ginagawa niyo pa ba yun? Sino po ba dito, mga kabataan, ang addict pa doon? I-delete niyo na yung apps na yan. IB, delete na natin lahat ng mga jewels, charot. Lahat. Kasi kung anything, nagnanakaw sa inyo ng current, ng inyong time, money, happiness, and time, money, happiness, at saka effort, mentally, emotionally, it's a form of addiction. Tama po yan. Anything that you put above God, it's form of addiction. So kahit nga Netflix kung di ka napag-devotion kasi kaka-Netflix ng K-drama, it's a form of addiction. Very subtle. Akala lang natin, kaya nga walang umaamin na addict Sino addict sa K-drama? Wala. Praise God, wala. Number 2, anong letter A? Affair. Okay.
Ang tukso, hindi yan nagsisimula sa malaking tukso. Para lang din niya alcohol, patikim-tikim, di ba? The small gestures that you consistently giving outside the marriage or from your spouse, di ba? Dapat na binibigay lang sa asawa at binibigay mo sa iba is a form of affair. Yung nag-text ka ng sweet messages, nag-heart ka dun sa, kumain ka na ba? Heart affair yun. That's why dun sa Bible nga, siba sa Matthew, sabi niya, if you, tumingin ka lang daw ng last, may pagnanasa sa isang tao, isip mo pa lang yun hindi wala ka pang ginagawa physically in actual. Sa isip mo lang, nag-i-imagine ka ng masama o ng malaswa dun sa tao na yun, sabi it's a form of adultery. Acts of lasciviousness, karumal-dumal sa Panginoon. It's already a sin. It's the same thing with affair. So, hindi mo pwedeng sabihin, wala kaming ginagawang masama, hindi naman kami. Hindi mo kailangan bigyan ng label. It's already an affair. At doon nagsa-start na nagfo-fall kayo doon sa third party. Kasi mas mabango siya kaysa sa asawa ko. Yung asawa ko, pag uwi ko, amoy sibuyas. Siyempre, di ba? Nagluto siya eh. Anong niluto niya? Pork steak. Ay, hala! Okay lang. Okay lang. Hindi ko pa pwedeng sabihin yung pork steak. Beef steak. Yun nga, amoy sibuyas. Kaya nga yung mga babae, lagi kong sinasabi, pag pauwi na yung asawa nyo, mag-ayos naman kayo. Diba? Ngayon, may nakikita akong meme sa social media. Sabi daw ng mga Grab riders, pagpadating kami, magbara naman kayo. Ano ba naman kayo mga babae? Pag inaabot sa inyo yung delivery, anong pinangtatapis nyo? Towel? Totoo? Hindi. Huh? Oh. Salamat sa Diyos, walang ganito dito. Oo. Diba? Be decent. Lalo na sa harap ng asawa ninyo. Okay? Kasi ang affair is very maliit lang yung demarcation line yan para masabi mo mong affair siya. At syempre, yung lalaki, hindi yan aamin na meron siyang ka-affair. Diba? Syempre, diba ate? Oo. Syempre, sabi nga ng mga lalaki, ang kanilang motto, kahit nahuli, walang aamin. Totoo ba yon? Masama yun. Oo. Masama ang nagsisinungaling. Number 3, anger and abuse. Excessive anger, sobrang pagkagalit na hindi mo control will lead to abuse. At ang abuse should not have any room sa isang mag-asawa, sa isang relationship. Any form of abuse. Ano ang mga forms of abuse? Physical abuse. Ganyan eh. Kinarate yung asawa, ginawang punching bag. Kayo, mga lalaki, kiniriit kayo na mas malakas kasi para protektahan ang inyong asawa. Diba? Ang kamay, hindi yan ginagamit pang sampal. Paulit-ulit kong sinasabi, ang kamay, ginagamit yan pang masahe, pang hagod, pang embrace, pang gigil, kit-kit mo. Diba? Ano pa? Pang buhat. Diba? Hindi siya pang sampal, pang tadyak. Hindi yan kinreate para gawin nyo yun para sa inyong asawa. It's the same thing with your mouth. Okay? Sabi ng iba, mas masakit daw at mas matindi ang trauma ng isang verbal abuse kaysa sa physical abuse. Sabi dun sa in-interview. Bakit daw? Kasi daw yung kapag physical abuse, yung latay, yung mga pasa, nag-heal siya eh. Hindi mo na makikita. Pero yung verbal abuse na sinabi sa'yo na masasakit na salita, paulit-ulit na, parang nare-rewind sa utak. Ang tendency, nakaka-affect siya, not just emotional, but then psychological and mental. Kaya to the form na nakikreate yung depression. Kasi paulit-ulit niyang naririnig. Paulit-ulit niya kung naririnig kung paano ako minaliit ng asawa ko. Wala ka kasi lang kwenta. Kaya lang naman kita pinakasalan dahil sa pera mo. Dahil wala ka ng pera, wala ka na. Very telenovela, di ba? Wala namang siguro ngayon. Kasi lahat tayo mayaman. Amen. So, yun ang klase ng abuse. At hindi lang sa lalaki to ginagawa. Even ng mga babae, nag-a-abuse din. Nagger. Abuse yan. Umaga, tanghali, gabi, walang gawa, talak ng talak. Gumising na kayo, pak! Anong pagkain? Hindi pa ba nagsaing? Ano na ilabada? Nasampay ko na paulit-ulit tayo dyan, di mo pa nasampay. Ang sakit, di ba? Boses ko pa nga lang, natutureti na kayo. Ako
kapitbahay niyo pa kayo, sabay-sabay yan. Oh, abuse. Noise pollution. So kung gusto niyo masira ang pag-asawa niyo, gawin niyo lahat to. Pero kung hindi, i-value niyo. Kung talagang mahal niyo ang asawa niyo at mahal niyo ang Panginoon, may takot kayo sa Panginoon, huwag niyo itong gagawin. Amen. Amen. So what the Bible says about marriage? Sabi sa Mark 10, verse 9. Pakibasa po, sabay-sabay. Ilayo ko na pala. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Kayong mag-asawa, tandaan niyo ito. Your main goal is, number 1, to preserve, protect, and nurture your marriage. Protektahan nyo at all costs. Walang dapat ibang makapasok. Diba? I-preserve nyo yung dapat na i-preserve. I-restore ang dapat na i-restore kahit anumang katiting yan. Kasi a spark can create a flame if you exercise it. Kaya nga diba yung baga, kung gusto nyo mag-usok, kailangan mo siyang paypayan ng paypayan para umusok ulit. And nurture, it requires a two-person na mag-exert ng effort kung paano nyo ino-nurture ang inyong relationship. Kayo mas nakakakilala sa asawa nyo kung paano nyo siya ino-nurture. Ano ba sa Tagalog ng nurture? Kakalingain. Ang lalim. Aalagaan. Mamahalin. Ano pa? Papalaguin. Ano pa? Synonyms pa? Tagalog pa? Charot. Diba? Therefore, what God has joined together, let no one separate. Ang isang pinag-isa, kapag hinati mo sa dalawa, hinati sa gitna, magiging dalawa. At kapag hinati mo yan, mamamatay yung kalahati kasi hindi na sila attached to each other. A part of you will die. Tandaan nyo yan. Nag-separate kayo, naghiwalay kayo, hindi na katulad ng dati yung nararamdaman nyo. A part of you will die sa relationship. It's either your emotions, your commitment to that person, your love, your trust, anything. Lahat yan unti-unting aanayin. Ano? Iaanay ng kalaban. The devil comes to steal, to kill, and to destroy. Tingnan nyo yung gradual na ginagawa ng devil. Una, the devil comes to steal. Nanakawin niya kung ano ang meron ka. Your joy, your time, kaya nga may addiction. To steal, to kill. Pag nanakaw na niya, unti-unti kanyang papatayin, torturing kanya hanggang ikaw ay mamatay. Hanggang totally mawala lahat yung joy, your salvation, your belief in God, and your love to your spouse. To kill, to steal, and to destroy. Until such time na hindi mo na malayan, wala na pala kayong mag-asawa. Totally destroyed in marriage. Amen? So, iwasan po natin yon at watch out, be careful na hindi kayo mapunta doon. Amen. Ano pa ang sinasabi ng Bible? What the Bible says about divorce. Sinabi naman yan sa Bible eh. Pero, ang sabi sa Bible, for I hate divorce. Hate daw ni God yun. To divorce your wife is to overwhelm her with cruelty. Sobrang sakit ang gagawin mo kapag hiniwalayan mo ang iyong asawa. Tandaan mo yan. Kahit na sabi mo lang, hindi na kami nagmamahalan, matagal na kaming parang walang koneksyon. Sabi niya lang yun. Pero meron pa rin yan, as long as ang isang mag-asawa ay mag-asawa pa rin, meron pa rin natitira doon na pagmamahal. At kapag totally nawala yun, na divorce, sobrang sakit sa kanya ang dadanas para sa isang babae. So, guard your heart, sabi ng Bible. Do not be unfaithful to your wife. And the same thing with yung babae. Do not be unfaithful to your husband. Okay, so therefore, ano ba ang dapat gawin? The Bible tells us that joy begins with a person and that is God Himself. Katunan, sabi ko kanina, kung nawawala na yung joy sa inyong pagsasama, then go back again to the source and that is God. God, who is the source, will fill you again and again, hanggang sa ma-restore ang iyong joy sa inyong marriage. Bakit? Kapag ikaw ay na-feel ng presensya ng Panginoon, ang tendency nyo, nababago yung inyong perspective sa bagay ulit. Nabago, nakiklense ang inyong perspective, at nababago yung inyong emotions. Kasi hindi na yun yung naiisip nyo dun sa isang tao. Romans 15:13, may the God of hope fill you with all
joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Psalm 21 verse 6, for you make him most blessed forever. You make him glad with the joy of your presence. Kung paanong joy kanina nung nag-praise and worship kayo, more than that, beyond that, more than you can ask or imagine, ang kayang-kayang ibigay ni God sa inyo. Amen. Gusto niyo po ba yun? So, nandito na tayo sa mga steps. How? Paano daw ba, Tinancy, Stir, how to rediscover the joy in your marriage? Ready na kayo? Ready. Number 1, it all starts with God. Siyempre, sabi sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Seek first. Diba? The ideal of marriage relationship is centered on Jesus Christ. Yan ang ideal. Kapag nawala si Jesus Christ at the center of your relationship, ang tendency nyo, nawawala yung balance, nawawala yung equilibrium. Pag nawala yun, ang sabi ng Bible, seek first. First and foremost, go back again and seek God. Seek is a verb, action word, and it requires effort. Hindi siya wait on the Lord. Hindi ka mag-wait, kundi ikaw ang gagawa ng paraan to seek Him. Sabi sa Jeremiah, seek Him and find Him if you will seek Him with all of your heart. Ang nire-require ni God is all of you, not half-hearted. Hindi ka pwedeng mag-seek ng half-hearted lang kasi hindi mo siya makikita fully. Hindi mo makikita yung shikay na glory kanina. So, ang gusto ni God, seek Him first, full of you, and all these things will be added unto you. Yung na mga nawala is kaya ulit i-restore. Yung mga dry bones nyo, kaya ulit i-nurture ni God, di ba? So, God will change your mindset, your perspective, and view about your wife or your husband, about your marriage. Kasi, bumalik ka ulit kay God. Only God can restore relationship. So, paano ba, sister? Kasi, hindi ko alam kung paano mag-start. So, alam niyo kung hindi niyo kaya, then, maghanap kayo, surround yourselves doon sa mga Christian people na makakatulong sa inyo na kung paano kayo ma-restore again. So, kaya nga yung TTP is very crucial. Cell group is very important. Bible study is very important. Mentoring is very important. Kasi doon mo, kailangan mo ng support group kasi hindi mo yan kakayanin mag-isa, sister. Lahat ng bigat sa dibdib, kailangan mo yang ilabas. At kailangan may isang tao na magsusupport sa'yo para kundi malulunod ka. Ang tendency, madidepress ka talaga. So kapag hindi mo nakayanan yung sobrang overwhelming emotions, ang tendency mo, baka pwede ka magpakamatay kasi sobra na hindi ko na kaya eh. Di ba? Yun na madalas na sinasabi. So, ang payo ko sa inyo, maghanap kayo dito sa church natin kung saan kayo komportable na mag-confide at mag-ask kayo na kung pwede, siya ang mag-support group ninyo for your restoration. O kaya, kung di nyo kaya, then actively participate sa marriage counseling. Sa church natin, meron po nun. Just ask. Kasi hindi po namin alam. Okay? Hindi po kami manghuhula kung ano po ang nangyayari sa inyo. Ngayon, kung meron gusto nyo pong ma-restore talaga, at kailangan it's a dual decision ng mag-asawa. Hindi lang po ang lalaki o ng babae. Dapat pareho po kayo na nagpapa-counsel. Para pareho po naririnig ninyo, aligned in one mind, one accord, kung ano ang sinasabi ni God. It all starts with God. Amen. Number 2, remember and reminisce your marriage vow to your spouse. Natatandaan niyo ba kung ano yung marriage vow niyo sa inyong asawa? O hindi na? Meron pa ba kayong singsing? Patingin nga. Sister, bakit? Singsing mo ba? Ay, ikaw. Ay, oo. Pag hindi na kasya dito, gawin yung kwintas. Gawin yung kwintas. Alam niyo bakit? Kaya po kinreate ang wedding ring to show to the people na ikaw ay may asawa na. Okay? That's your boundary. Bawal na silang umentor kasi married ka na. Okay? Kaya yung iba tinatanong, are you married? O nung tinitingnan yung kamay, yung daliri. Pasensyang pangit yung kamay ko. Pero yun. Pag hindi nyo suot, parang sinasabi nyo na wag kong isuot muna kasi i-open ko muna ang sarili ko sa iba. Nang hindi alam ng misis ko. Gusto nyo ba yun? Nang hindi alam ng asawa ko.
always wear your wedding ring kasi it reminds you of your commitment to your spouse. Kung hindi po kasya kasi tumaba tayo, totoo naman, kahit ako tumaba, di ba? Hindi ko na nga rin tumatanggal. Kahit ako tumaba, gawin niyo siyang kwintas. Hawak-hawakan yung ganyan for you to remind na may asawa na ako. Baka akala niyo forever kayong single. Kasi minsan, nililito tayo ng isip natin, single ka pa, yung ina-act mo single, pero actually may asawa ka na. Amen? So, ang sinasabi natin, remember and reminisce your marriage vow to your spouse. Ayan, kami po yan ni Sam. This is our wedding sa Wedding in Cana sa Israel. And iba yung feeling nung kinasal kami doon. Kasi yun yung, the Wedding in Cana is a place where is the first miracle na ginawa ni Jesus. Ano yun? When He turned the water into wine. So imagine mo, ang kanyang first miracle, turning the water into wine. Turning something into something. Okay? Ganun din po sa inyong pagsasama. Yung sour o yung walang very plain, pwede po niyang gawin na to restore again, na mas maganda pa. Si Jesus Christ lang ang nakakagawa nun. At ano yung vow? Nung madalas, this is common. And kahit nung panong mahuma ng mga nanay natin, ito na yung vow. Hanggang ngayon ba, ito pa rin ba? Kasi ngayon parang customized, personalized na eh. Pagandahan na ng wordings, pahabaan, ginawang love letter. Pero actually, if you sum it up, ito yun. Sige nga, pakibasa. 1, 2, 3, go. Tapos na. Parang iba, di man nagbasa, no? So, vow. Nung kami kinasal ulit doon sa wedding in Cana, sa Cana, hindi siya tinawag na renewal of vow. Kasi ngayon ang tawag sa atin, renewal of vow. Di ba kapag kinakasal, meron kayong marriage certificate? Alam niyo ba yung marriage contract, Alam niyo ba yung marriage contract is the only contract that doesn't have expiration date? Alam niyo po ba yun? Ang expiration date niya is till death do us part. Kung merong isa doon ay namatay, then that will be a null and void. Pwede na ka ulit mag-asawa. Pero hanggat buhay ang iyong asawa, hindi ka pwedeng ulit mag-asawa. Your marriage contract will still remain active until the end of time na kayo ay buhay. Okay? So, nung nandun kami, ang sabi nung nagkasal sa amin, pastor din naman, sabi niya, I will not consider this as renewal of vow. Hindi namin to tinatawag na renewal of vow kasi wala namang dapat expiration dun sa vow ninyo. Hindi siya dapat nire-renew kasi hindi siya nag-expire, di ba? Amen? So, ang dapat ngayon pala, sabi niya, tinatawag namin to kapag kinasal kayo ulit is reaffirmation of your vow. I-reaffirm mo ulit kung ano yung vow na baka nakalimutan mo na along the line kasi ang tagal na. Okay? Ano yung gist ng vow ninyo? Ako yun. Take you, si Sam, yung asawa ko, for my lawful husband, to have and to hold from this day forward for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. So imagine mo, yung vow na to, in high and in lows, ang sabi doon, kayo ay intact. No one can separate you even in highest form of situation or in lowest part of your life na meron kayong kinakaharap. Walang dapat makapag-separate. Let no one separate. Only God kung kayo ay namatay. Dahil yun ang will ng Panginoon to be intact until the end of time. Diba? And God values your vow. Sabi sa Ecclesiastes 5:4-7, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Do not let your mouth lead you into sin. And do not protest to the temple messenger, my vow was a mistake. Joke-joke lang po, hindi po totoo yun. Why should God be angry at what you say and destroy the work of your hands? Much dreaming and many words are meaningless. Therefore, fear God. If you really fear the Lord, kung talagang may takot ka sa Panginoon, you have to fulfill your vows.
Ang major dyan is your marriage vows. But marami din tayong mga vows, pangako na nasabi. Ano ba yung mga vows na yan? Nangutang, tapos sabi, babayaran ko po sa ganitong panahon. Pag hindi mo yan tinupad, you're not fulfilling your vow. Pag sinabi, pupunta ka ba? Titingnan ko, mali yun. Let your yes be yes and your no be no. Anything you add into it comes from the devil. Be decisive. Kung hindi ka pupunta, sabihin mo. Pupunta ka po ba? Titingnan ko. Pag sinabing titingnan, more or less, hindi na yun pupunta. Pinapaasa mo lang siya. 'Di ba? Ano ka ba? Ibibigay mo ba o hindi? Yung binalik mo sa akin na pinahiram ko sa'yo, na libro, babalik mo ba sa ganitong date? Yes, ibabalik ko. Pag hindi mo magsabi ka. Sister, hindi ko maibabalik kasi hindi pa ako tapos gamitin. 'Di ba? You're now acting the vow na, kumbaga yung to fulfill it. Hindi mo na-fulfill, pero nagsabi ka beforehand. So you extend the expiration date. Amen? Naiintindihan nyo ba? Lahat daw ng tao na hindi na-fulfill yung vow is considered a sin kay God. Huwag niyong sabihin, ay joke-joke lang. Binibiro ko lang naman siya eh. Biruan lang naman yun. No. Si God hindi nakikipagbiruan. Ang pangako ay pangako. Pangako sa'yo. Kasi si God, pag nagpangako, tinutupad niya. And He expects na kung anong pinangako natin, yun din ang gagawin. Because we are created in the image of God. Amen. Number 3, treat your spouse as a companion, not your enemy. Sabi dito, Ecclesiastes 4:9, two people are better off than one, for they can help each other succeed. Your spouse should not be your competitor. Kailangan is your companion. Kaagapay mo siya. Kaya nga kinreate yung babae as a helpmeet eh. Kaya kayo pinagtagpo mag-asawa kasi you are the perfect match. Kung di kayo perfect match ngayon, huwag ka maghanap ng perfect kasi hindi ka makakahanap ng perfect dahil hindi ka naman perfect. Diba? Dahan-dahan sa paghahanap ng perfect na tao dahil wala kayong makikitang ganon. Kung maghanap lang na aayon sa ganda. Okay? Huwag sobrang gwapo kasi hindi naman kayo gagandahan, sabi ng iba. Pero sa mata ng Panginoon, maganda tayong lahat, ha? Oo. At sa mata ng iyong asawa, maganda tayo. Amen ba? Bakit? Kapag ba kami ngayon na mataba na, kulubot-kulubot na, may stretch marks, hindi niyo na ba kami mamahalin? Sagutin niyo yan. Sagot! Ano ang sagot ng lala? Tinawanan lang talaga, no? Diba? Siyempre, nanganak kami. Siyempre, na-deform na yung katawan namin. Ilan na ba yung inanak namin na anak nyo? Dapat lang. And we are proud na meron kaming, tumaba kami dahil kami ay nanganak. Ngayon, sabi ko nga, hindi ako na-offend kahit sabihin, ang tama mo, sister, okay lang. As long as I am healthy, I'm okay. Okay, ganun talaga yung panahon eh. Tumatanda. Pag tumatanda, tumataba. Ganun eh. Hindi mo na maibabalik yung Coca-Cola body nung panahon na single ka. Ano na lang yan, kailangan mo ng effort. Magbabaldas ka ba ng sobrang para lang maging sexy? Alam mo, ang susi lang dyan, diet and exercise and less stress. Tapos, totoo yan. Remember, okay, bakibasa. Remember, Jesus is your, Satan is your spouse is your, okay. Saan nagkakagulo? Kapag pinagpalit-palit nyo yung role nila. Oo nga, Jesus is my source. Pero sino naging kumpanyon nyo? Si Satanas. 'Di ba? At ang naging enemy nyo, yung asawa ninyo. Doon nagkakaroon ng problema eh. Pinagpalit-palit nyo yung role eh. Sino ba talaga ang asawa nyo? Si Satanas? Sige, asawa mo si Satanas. Naaalala ko yung kapitbahay namin dati, oh. Sige, doon ka. Magsama kayong dalawa sa Satanas. Ganun. Totoo yan. Pero hindi nga dapat ganun eh. Pero kapag tinreat nyo yung asawa nyo as your enemy, ano pang sabi niya sa Bible? Love your enemy. Ganun pa rin, no? Ang galing ni God. Meron pa rin siyang anecdote. Kung tinreat nyo yung asawa nyo as your enemy, you should love her more. Dahil yun ang sabi ng Bible. But ang sinasabi dito, your partner, your asawa, your spouse, is your partner in life. Kumpanyo niya hanggang kayo ay mamatay. Kahit ano ang itsura nila. Amen! Tandaan nyo yan, ha? Number 4, consistent communication is the key. Alam nyo, pag yung secrets in the relationship, yun ang anay sa mag-asawa. Sino man, ano man yung secrets nyo, aminin nyo na.
Aminin nyo. Meron ba kayong sikretong tinatago? Sabihin nyo na. Dahil kung walang sikreto na hindi nabubunyag, sabi yan ng Bible. In due time, lalabas yan kahit anong tago mo. Ang lahat ng baho, naaamoy din. Ang utot nga naaamoy, mabaho, di ba? Kahit anong pigil mo. Di ba? Kahit gigilid ka sa gilid, naamoy yan. Magsispread out yan. Mabaho Ganun din ang secrets. Kaya huwag niyong gagawin na habit na nagsisikreto kayo sa inyong asawa. Secrecy is the enemy of intimacy. Kapag gusto niyo na masira ang pagsasama, sige, mag-secret kayo na mag-secret. Diba? Ganon din yung lie. Kapag kayo'y nagsisinungaling sa asawa niyo, hindi niyo nire-respeto at binavalue ang inyong asawa. Kaya consistent communication is the key. Sabi sa Philippians 2:2, make my joy complete. Having the same love, same mind, same spirit, and one mind. Everything is in one accord. At paano mangyayari yun kung kayo po ay nag-uusap? Hindi po tayo manguhula. Hindi po manguhula ang asawa nyo. Anong gusto mong kainin? Bahala ka na. Tapos nagluto ng adobo, nagalit ka kasi ang gusto mo pala, paksiw. Di ba? True. Oo. Communicate. Pwede mo namang sabihin Oo. Mag-date tayo. Sige, nag-date. Saan mo gustong pumunta? Ikaw nang bahala. Laging ganun, Ikaw nang bahala. Tapos pumunta kayo sa Glorieta. Ayaw pala niya kasi gusto niya BGC. Social siya Kung sinabi mo lang sana, hindi na sana to lumalim pa at lumaki pa. Amen? Number 5, this is one of my favorite. The secret ingredients of a long-lasting relationship para natuloy ang pagkilig is date. Are you still dating your husband or your wife? May basa kanina si Pastor Jean, sabi niya, yes! Saan mo dinidate? Sa palengke! Proud! Bakit? Pag namamalengke sila, sabay sila with holding hands, kasama ang bayong. Sabi ni sister, ganda ng baboy, magkano po? 220. Iba ang kilig kapag kayo ay magkasama. Lalo na if you're doing the little things. Yung small things yun na nakakakilig, hindi naman yung magarbo, di ba? Yung small acts of things na, kinikilig ka be? Ready ka na ba? Di ba? Yung bang pag-drive mo, di ba? Mag-drive-thru lang kayo kasi walang time, kasi baka magising yung mga bata. Pumunta lang kayo sa McDo, anong gusto mo? Fries. Di ba? Pa-bebe ka pa Kakakilig, di ba? Kahit pa-bebe. Sister, ikaw kinikilig, may boyfriend ka? Ayun tayo si Jesus. Philippians 4:4. Be cheerful with joyous celebration in every season of life. Let your joy overflow and let gentleness be seen in every relationship. For our Lord is ever near. Malapit nang dumating si God. Ano pang inaantay niyo? Ang gusto ni God, bago siya dumating, na-enjoy niyo ang lahat ng mabubuting bagay na binigay niya sa inyo, including your wife and your husband. Kasi it's a gift from the Lord, di ba? Be cheerful with joyous celebration. Mag-celebrate kayo. Small wins, big wins, let's celebrate. Na-promote. Ano ba naman yung magpa-Jollibee ka? Pa-burger ka naman, Victor. Si Victor. Diba? Nagkaroon ng high honors. Ano ba naman yung papandisyelo lang? Diba? Ano ba yung iba pa? Nagkaroon ng konting increase? Kahit ano pang increase yan? Ano ba naman bigyan mo ng pasalubong ng bayan? Dunkin' Donuts. Iba ang nagagawa ng pagkain. Kaya nga sabi ko kanina umaga, wala ba akong nakita na naghiwalay? Dahil ang reason ng paghiwalay ay, ang lakas na kumain. Diba? Hiwalayan ko to. Napakalakas kumain ng asawa ko. Kala mo, asawa ni Satanas. Charot. Napakagrabe. Grabe ang bibig. Ang busal. Gusto kong busalan. Pero hindi niya hiniwalayan. At some point, natutuwa siya kasi lahat ng niluluto niya, kinakain. Diba? Iba yung joy na tayo, yung hirap natin sa pagluluto. Tapos kinakain. Walang tira. Diba? Ako lang kinikilig? Kaya hindi niyo ba pinagluluto yung asawa niyo? Ayan tayo, Bea. Isa pa, gusto ko rin sabihin, bigyan niyo naman ng budget ang date. Alam niyo kung binabudgetan niyo ang ilaw, tubig, ano ba binabudgetan ba dyan? Wi-Fi, nga. Mobile games, di ba? Yung load nyo. Ano ba yung binabudgetan nyo? Marami kayong binabudget. Budgetan nyo naman yung asawa nyo. Budgetan nyo naman yung date. Ano ba naman yung 100 pesos a week? Isaw lang sa kanto, masaya na yan, be. Goto lang, be. Magkano ba ang goto ngayon? Yun nga lang, milk tea. Ngayon, hindi na kailangan ng dinner na candlelight dinner. Wala nang gumagawa noon. Ngayon, ang date ngayon is coffee date. Starbucks tayo. Starbucks naman ako, be.
Di ba? Anong gusto mo? Coffee. O kunwari. Tapos, anong gusto mo na cake? Hindi mabigkas. Tinuro na lang. Ayun. Diba? At kapag nagdi-date kayo, doon nagsa-start yung small talks, di ba? Doon nag-open up. Masarap ba? Alam mo ba, ito yung paborito ko eh. Dati paborito ko, yung chocolate cake. Ngayon hindi na, nagbago na. Mas gusto ko na yung matcha. Ngayon, nare-reveal sa'yo ngayon, nagbabago na pala yung taste ng asawa ko. Hindi na puro chocolate. Hindi mo na ngayon siya bibigyan ng chocolate. Matcha na. Iba ang nagagawa ng date. Subukan nyo. Date nyo mamaya. Couple shirt, mag-date kayo. Nang parehong couple, papalakpakan kayo, nagde-date sila. Palakpakan naman. Naka-couple shirt, ginagawa nyo ba yan? Pupunta ba kayo sa church na naka-couple shirt? Hindi nyo kaya yan, sila lang. Oo, di ba? Hindi ko kayo inaano I admire you. Anniversary nyo po ba ngayon? Happy anniversary! Anniversary? January pa. Advance happy anniversary. Diba? Iba. Number 6, pray together. Nagpipray pa ba kayo together? Hindi na. Asawa ko, walang kwenta yan eh. Talaga kapag siya ang pinapipray over ko, siya ang laman ng prayer request ko. Grabe, ganun ba kasama sa niya? Sabi sa James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. If you want your relationship to be restored, mag-pray kayo together. Hindi yung pray yung meals, iba yon. Yung pray na bago kayo matulog, anong gusto mag-pray natin ng pagsasama natin? Anong gusto mong prayer request? Okay. Gusto ko kasi may problema ako sa trabaho ko, ganito. Pag-pray mo nga ako. Sa amin, ganun eh. Pag-pray mo nga ako, parang may gagawin ako na ganito. Yung preaching, alam niyo ba, mahirap maggumawa ng preaching, yung pag-prepare nito. Ilang linggo akong hindi nakatulog. Malata ba? Para lang meron akong ma-share sa inyo. Oo, di ba? Dahil ganyan tayo kamahal ng Panginoon, nagda-download tayo ng revelation upon revelation para lang ma-i-relay sa inyo. So sana hindi kayo natutulog, no? So you may be healed. Ano pa? The prayer of a righteous person is powerful and effective. Alam di ba, the most powerful prayer is ang prayer ng mag-asawa. Yung prayer nila mag-asawa. They hold hands and they pray together in one accord. They confess kung ano ang mga prayer requests. At wala naman ako sigurong prayer na masama, di ba? Madalas yan kung ano ikakabuti ng kanilang pagsasama, ng kanilang mga anak, at ng kanilang pamilya. That's the three thing. Di ba? Yun na madalas. Anong prayer mo? Sana gumaling na, mawala na yung addiction ko sa ganito. Sana, gumaling na yung likod ko. Gusto yun. At alam nyo, gustong-gusto ni God yun. Na parehong mag-asawa, lumalapit sa Kanya. As if you surrender everything to God. And if you surrender everything to the Lord, God is so touched, He will manifest it for you exceedingly, abundantly, more than you can ask or imagine. So, ang susi for an answered prayer, pray together. Ayain niyo po. Siyempre, huwag niyo mabiglain. Sabi sa church, mag-pray together. O ano ngayon? Magbago ka na. Huwag niyo na. Sabihin niyo naman with love, Han, let's pray together. Ano bang prayer request mo? Mabigla siya, bakit? Ano nangyari sa'yo? Nagbago na ako. Kayo po mas nakakakilala sa asawa niyo kung paano yung inyong dynamics. This is just a advice. Ito yung gusto kong isa pa. Forgive and don't bring up the past. Oo, gusto kong dito. It's a conflict resolution. Meron kasi kami inatinan na parang gathering ng mga couples, yung isa ng mga ninang namin, parang ganyan. So, isa dun sa na-discuss nung speaker about conflict resolution. So, kapag daw kayo nagkaka-conflict, pumapasok kayo sa, considered yun na conflict room. Okay? And a conflict room, kapag may room, may entrance, may exit door. Okay? Sabi doon, there are a lot of there are a lot of entrance door for conflict. But the problem is, there is no exit door defined. Kailangan po, kapag kayo ay nasa loob ng conflict room, you should define the exit door. Paano mangyayari yun?
Kung kayo ay may conflict. When we say conflict, disagreements to hindi yung yung grabing kasalanan na hindi na ma-restore, iba yon. It's just an argument na, hindi ko alam, misunderstanding into something, o kaya character flaws, na kailangan na wag nang gagawin the next time. So, you have to resolve it pag-usapan sa isang conflict room. Sabihin nyo, hanggang sa kayo ay masatisfy, you ask for forgiveness, nag-sorry siya, ito pa yung susi. Kapag yung isang partner mo, nag-ask na ng sorry, huwag niyong i-withhold yung forgiveness. Tandaan ninyo, give a lot of premium to the person, your spouse, than your pride and ego and emotions. Mas mataas dapat ang value nyo dun sa tao kaysa kung ano yung nararamdaman nyo ngayon. After all, mag-asawa po kayo. Hindi po kayo magkaaway. Amen? Kaya po kayo nasa conflict room is to resolve any form of conflicts na inyong pag-aasawa. At marami man disagreements, palagi yan. Sa isang mag-asawa, marami man disagreements, pero ang end goal naman palagi na mag-asawa is kung ano ang makakabuti sa kanilang pamilya. Amen? So, kung marami mang proseso, marami mang paraan, maraming daan papunta doon, ang end goal pa rin is to resolve the conflict. So, you have to define it. Once you define it at nag-ask ka na ng forgiveness, and you should, the person release that forgiveness. You should, kailangan po, move on, iwan nyo na po yun sa conflict room, and then get out of the exit door. Don't bring up the past. The moment na dinala nyo yun ulit, yung binring mo ulit, yung kung ano man yung pinag-usapan nyo sa conflict room, magkukos na naman yun ng conflict, papasok na naman kayo doon sa loob ng conflict room. Ang tendency, it will create a cycle. Wala siyang katapusan. Ang goal natin is hindi kayo magstay ng matagal doon sa conflict room. Amen? Amen. Kasi po kayong dalawang mag-asawa, you should forgive always. Sabi sa Bible, how many times tayo kailangan mag-forgive? Mali ako kanina, pasensya na, sabi ko kanina 77 times 7. Hindi. 70 times 7, sabi ng Bible, 70. So bakit 7? 7 is a complete number. Completion siya na number. Kaya nung na-create ang world, ang earth, it is finished in the 7th day. So, bakit 7? Makomplete siya, kailangan daw araw-araw tayo ay nagpapatawad. Dahil araw-araw nakakagawa tayo ng kasalanan. Because we are imperfect person. Sabi nga iba, tao lang nagkakasala. Totoo yan, tao nagkakasala. The same thing, God is always forgiving us. Dahil tao tayo na nagkakasala. Kung tayo nga tinatanggap ni Jesus, may paulit-ulit nating kasalanan, bakit hindi natin kayang gawin yun na magbigay ng patawad, lalo na sa ating asawa? Asawa niyo po yan. Kahati ng inyong katawan. A part of you is nandun sa asawa niyo. So sabi dito sa Colossians 3:13, make allowance for each other faults and forgive anyone who offends you. Dapat meron tayong konting pasensya, may allowance tayo. Ganun talaga eh. Hindi siya perfecto eh. Kayo is a separate individual na hindi kayo pareho. Yung hinahanap mo na ikaw, hindi makikita yun sa kanya. Kaya meron kayong halfway, how to meet there. Amen. Remember, the Lord forgive you so that you must forgive others too. Kung paano tayo tinatanggap ni God paulit-ulit habang kino-confess natin yung kasalanan natin araw-araw sa Kanya at nililinis, ganun din ang ine-expect ni God, lalo na sa ating mga asawa. Kasi kapag wini-withhold nyo yung forgiveness ninyo at nagkikip kayo ng records of wrong, ang tendency nyo, mawawala yung love. Mawawala ang respeto nyo sa asawa nyo. Ang tendency nyo, nawawala yung joy and spark sa marriage. Do not withhold that, mga kapatid. Kapag nag-sorry siya, kahit you feel like na hindi nyo pa feel, give premium to your spouse, to the person, than your pride and ego. Amen. Sabi ng iba, sino naniniwala dito? Forgive and forget. Totoo ba yon? Yes or no? Nakaka-forget ba? You forgive and at some point, you forget kung anong ginawa? No. There's power in remembrance. Ang isip nyo, paulit-ulit niyan, lalo na ang devil, ipapamukha niya sa'yo kung ano yung naging kasalanan niya sa'yo. You never forget. As long as nakukwento mo pa yan, you will never forget. So ano ang dapat? You forgive and accept. If you accept the
person, no matter what, kahit siya ay nagkasala niya, you will be released. Accepted mo na, oo, nagkaroon siya ng kasalanan before, pero nagkaroon na kami ng dealing na hindi niya nagagawin ulit. So I accepted him. Amen? You don't forget the sin. Kasi dapat hindi ma-forget. Otherwise, mauulit-ulit siya. But you accept the person and you accept the forgiveness and sorry and the changes na ipinangako niya, yung vow niya na magbabago na siya para ma-restore ulit ang pagsasama. Amen? Malalim ba? Kayo ang nakakaalam niyan. Forgive and do not bring the past. And make allowances sa lahat ng mga shortcomings natin. Kasi, ganun talaga eh. One way or another, magkakamali at magkakamali siya. Pero kung hindi naman grabe, magkakapatawaran araw-araw. Amen? Number 8, demonstrate your spouse's love language. Paulit-ulit ko itong sinasabi every time. Ano ba ang 5 languages of love? Words of affirmation. Hindi niya, ang gusto niya is ina-affirm mo siya. Nag-I love you pa ba kayo sa asawa niyo? Nag-I love you? Nagsasabi ba kayo ng thank you? Nagsusorry ba kayo? Pinapapurihan mo ba yung asawa mo? Ang ganda mo ngayon, Han. Iba yung makeup mo. Parang makeup ni Matutina. Ang ganda. Di ba? Iba. Ang ganda ng lipstick mo. Iba yung tao mo kanina. Iba yung pagkaka-deliver mo ng preaching nung hapon. Iba. Nakaka-build ng confidence. That's the words of affirmation. Number 2, acts of service. Hinahatid sundo niyo pa ba yung asawa niyo? Bala na siya, mag-grab na lang. Angkas na lang dyan. May pedicab naman. Marunong naman yan. Binigyan ko ng pamasahe. Acts of service, yung pagsama ni Pastor Jean, sabay silang namamalengke para bumili ng baboy. Iba. Acts of service yan. Pinagluluto, pinaglalaba. Iba. Acts of service. Ano yung number 3? Gifts. Gifts is a form of thoughtfulness. Naaalala mo siyang pasalubungan kasi naalala mo siya. Ay, donut, gusto nito Nancy, bigyan ko nga ng 3 boxes. Bigay. Iba, di ba? Tapos pag binigay, oy, love tank niya yun eh. Yun doon siya kinikilig eh. Ano pa? Ano yun? Words of affirmation, acts of service, gifts, touch. Mga lalaki, mahilig dyan, touch. Hawak dito, hawak saan, hipo dito, touch. Ini-embrace niyo pa ba yung asawa niyo? Minsan, hindi kailangan magsalita. Embrace lang, sapat na. Di ba? Yung bang umiiyak siya, wala kang sasabihin. Hug mo lang siya. Lalo siyang iiyak. Iba eh. There's power in touch. Totoo yan. Yung pag-hug mo na ganun, yung holding hands, di ba? Pag ba tatawid kayo sa kalsada, nag-hold hands pa ba kayo? Tinutulak mo na lang. Maunak na. Napaka-dry nyo, ha? Ano pa ba? Ano yung huli? Quality time. Date is a quality time. Not necessarily na lumabas. Yung quality time is considered na nag-uusap kayo habang kumakain ng walang cellphone. It's a quality time. Ano pa yun? Nanonood kayo pareho ng Netflix habang, enjoy na enjoy kayo habang pinapanood nyo yung Rewind. Yan, sino nakapanood nun? Yan. Ay, in love ka ba? Diba? Ay, yung habang nagba-Bible study is a form of quality time. You spend together, you invest something to your spouse is considered a love language. Alamin niyo kung saan siya kinikilig. Kung ano yung love tank niya. Sabi sa 1 Corinthians 16:14, let all that you do be done in love. If you do that in love, ma-appreciate yun, ma-reciprocate yun ng inyong asama. Totoo yan. Gawin nyo. Number 9, control your anger. Excessive anger, sobrang galit, akala mo naman kriminal. Hindi po yan nakakatulong sa pagsasama. Proverbs 15:1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Di ba pag nag-uusap kayo, pag mataas yung boses, ang tendency itataas mo rin. Di ba sinabi ko nga sinabi ko nga din eh. Di ba ako naiintindihan? Hindi kita na pataasan. Hanggang lumabas na yung dito. Ugat. Totoo yan. Pero kung malumanay, di ba sinabi ko naman sa'yo na huwag mo nang gagawin yun kasi nasasaktan nga ako. Sorry na. Ito na hotdog. Tapos, Proverbs 29:19, it is better, yun ba may asawa kang nagger? Sakit sa tenga. Parang chipmunks. Paulit-ulit, parang robot ulit-ulit. Maligo ka na, maligo ka na, maligo ka na! Ayoko na maligo eh. Control. Hindi pwedeng i-control ng ibang tao. Ikaw ang kayang mag-control nun. Amen? So, paano mo itong gagawin nyo? Sabi sa James 1:19-20, ang antidote doon is, so then, my beloved brethren, let everyone be swift to hear,
Swift, ibig sabihin, quick to listen. Makinig muna. Hindi yung dat-dat kagad. Pakinggan mo muna kung ano yung concern niya. Slow to speak, malumanay. Ibig sabihin, hindi yung parang Kuya Cesar na, anong sabi mo? Walang ganon. Ibig sabihin, slow to speak, pinag-iisipan kung ano yung words na lalabas sa bibig. Hindi lang basta may masabi. So, nakinig ka, okay. So, ulitin ko lang yung sinabi mo. Sabi mo kanina, ito yung gagawin natin. Tama ba? Okay. Oo, kasi nga ganyan. And slow to wrath, slow to anger. Slow, mahaba ang pasensya. Okay. Sorry kung na-offend kita kanina. Hindi ko na ulit gagawin. Tatandaan ko yan. Will you forgive me? Hotdog ulit. Di ba? Ibang nagawa na hotdog. Choose to love. Proverbs 10:12. Hatred stirs up conflict, but love covers over all doing. Sabi sa ibang version, multitude of sins. Kasi paulit-ulit, sobra-sobra ang kasalanan, pero because you love the person, it covers everything by the grace of God. Hindi nyo kaya yan, kapatid, on your own. But by the grace of God, what is the grace? Grace should empower you to do it. Hindi yan an excuse para hindi gawin. Binigay sa atin yung grace para magkaroon ka ng kalakasan na magawa mo yung mga bagay na hindi mo kaya on your own. By the grace of God. Diba? Lagi natin sabi, Amen. Ephesians 5:3. Each man must love his wife as he loves himself. And the wife must respect her husband. Bakit yung asawang babae? Ang sabi, love ang kanyang love tank. Kasi, madaling kiligin. Sensitive ang babae. Sensitive siya na parang bigyan mo lang siya ng love, kikiligin na yan. Marirestore ulit yung kanyang love tank. Pero ang lalaki, hindi love. Ang form of love nila ay respect. Kasi meron silang ego. Nakakalalaki ka na, ha? Sige, isa pa. Kapag di ka tumigil, tatampalin kita. Kasi ayaw nila nung pinapahiya. Ayaw ng lalaki na pinasasabihan mo ng nakakababa ng dignity. Di ba? Tama? Ayaw ng minumura. Ayaw ng minamaliit. Nakakalalaki. You should respect your husband. He is your husband. Careful ka dun sa words. Life and death is in the power of the tongue. Kung anong nire-release mo, yun ang nangyayari. Kaya kung anong dinideclare mo sa iyong asawa, demonyo ka, magiging demonyo yan. Asawa ka ni Satanas, naging asawa niya nga si Satanas. Huwag yun ang sabihin nyo. By the grace of God, I love you. So, kapag sinasabi mo yung, even if you don't feel like na love mo siya, dahil binigkas mo, narinig ng tenga, na-confirm sa heart, and therefore, na-stir up yung spirit, at na iba ang perspective sa isip na, I love you. Oo nga, no, kasi mahal ko siya. Binibigyan ka ngayon ng kaliwanagan ng isip as you speak. So therefore, dahil mahal mo siya, hindi mo na yun gagawin. Gets nyo ba yung sinasabi ko? Amen. Galing nyo talaga. Ang huling-huli is number 11. Ignite the fire and passion. 1 Corinthians 7:3, tandaan nyo to. The husband should fulfill his wife's sexual needs, and the wife should fulfill her husband's needs. Each one has its needs. Hindi yung, lalaki mahilig talaga, siya lang nangangalbit. Hindi. Ang babae may need din yan. We are created that one. Hindi siya nakakahiya. Sex is a gift within the bounds of marriage. Binigay yun ni God kasi is a highest form of intimacy na binigay para sa mag-asawa. Kapag ginawa niyo yung sex outside marriage, then it will become a curse. Kasi binigay lang yun, gift yun sa mag-asawa. Kung hindi kayo mag-asawa at ginagawa niyo yun, it is a curse. And something in you will die. Kaya yung iba nabubuntis nang wala sa panahon, yung iba nagkakaroon ng STD, yung iba hindi ko alam kung ano pang impact, but meron. Kasi yun ay binigay lamang ni God para sa mag-asawa to enjoy each other. Intimacy. Highest form, deepest form of intimacy. Amen? So wag niyong ipagkait. Magkagalit kayo? Baala ka. Ay, ayun naman siya. Masama ba yung sinasabi ko? Natakot tuloy ako. Ano yun? Huwag niyo ipagkait. Galit ako sa kanya. Baala siya. Manigas siya. Hanggang 1 taon. Nanigas nga. Dahil nanigas, ano nangyari? Binigay yung paninigas sa iba. Nirelease sa iba, hindi sa'yo. Kasi nanigas eh. Ano sabi ko? Kapatid, kiniliit tayo ni God to release it
para sa asawa natin. Kapag hindi nyo yung binibigay, winibidhold nyo yun, hahanap siya ng ibang way, para siyang tubig, hahanap siya ng ibang butas para doon niya i-release. Even ang girls, ang mga babae. So do not withhold. Amen. Ayan tayo eh. The wife gives authority over her body to her husband. And the husband gives authority over his body to his wife. Hanggang pagtanda nyo, hanggat kaya pa, gawin nyo. Kasi binigay tayo ng grace and strength and the joy of the Lord, binigay sa inyong mag-asawa yan until the end of time. Amen? Huwag niyong i-withhold. You should ignite kasi yun ang isa sa mga ingredients kung bakit nagkakaroon ng intimacy, excitement, at saka kilig sa mag-asawa kasi hindi siya na-withhold. Amen po ba? Hindi po to, ayun, bastos naman yan. Hindi siya bastos. Nakalagay sa Bible, sister. In-explain ko lang. Hindi lang kasi to na-expound na mabuti kasi hindi na-train tayo that sex is a good gift coming from God for the husband and wife. Sige, sabihin nyo nga, sex. O, iba nahiya. Sinikreto pa, pero binigkas din. Sabi ko sa mag-asawa lang. Oo, wag niyong gagawin yan sa wala pang asawa. Oo. Kasi curse yun. Kaya iba nahihiya siguro kasi nagawa outside marriage. It's a form of guilt and curse. So, in closing, eto na po yung cue nyo, worship team. In closing, Ecclesiastes 9, verse 9. Sabay-sabay po natin sabihin, 1, 2, 3, go! Live happily. Sandali lang ang buhay. Anong maximum years natin na mabuhay? Siguro kung abot tayo ng 100 years, okay na yun, di ba? 100 years. Gusto niyo ba 100 years old kayo? Praise God. Pero sandali lang yung 100 years old. Habang kayo ay nasa earth, ang gusto ni God, happy ka. At part of your happiness is to live happily with a woman or man you love. Amen? So, kasi daw, yan ang reward ninyo. Your blessing, your wife is a blessing and reward from God. Amen? So, you have to nurture it. Ulitin natin, your main goal is to preserve, to protect, and to nurture your marriage. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon.